So, muli, magandang umaga sa lahat. Magandang umaga. So, kanina, tinalakay ni Mr. Jose ang patungkol sa katawan ng isang talumpati. So, ngayon, itatalakay ko naman ang wakas ng isang talumpati. But bago natin simulan ang aking talakayan ay meron akong handa. So, bago ko formal simulan ang aking pagtatalakay ay meron muna akong paunang gawain kung saan ang lahat ng mag-aaral ay maaaring sumagot sa aking inhandang gawain. So, ang isasagot nyo lang ay wakas o simula. Kapag kayo ay sasagot ay itaas ang inyong kanang kamay na nakatams up. So, paunang ay sila. Handa na ba ang lahat? Sino nga ba ang yung bayan is si Vice Ganda o si Ayun. So, hangtod ibali ko man, wala gihapon sila naman simula kay sugod pa sa sugod, hangtod ko man, wala gihapon sila bigyan ang maraming class si Binibining Caniedo! May Mendoza, saka si Alden Mitchell. Very good. Bigyan ang maulan na palakpak si Binibining. Oh my God! So ngayon, ang tatalakayin natin ay patungkol sa wakas ng isang talumpati. Kung sa panigulan ng iyong talumpati ay hindi na itinantal sa isipan ng iyong tagapakinig ang gusto mong ipahiwatig or hindi nabukaw ang damdamin ng isang manonood or tagapakinig ay maaari mong kunin ang atensyon ng iyong tagapakinig sa wakas ng iyong talumpati. Sapagkat ang wakas raw ay ang pinakasagulan ng buod ng isang talumpati. Dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati. So, kadalasan ay para sa simulan ng iyong talumpati ay hindi nakikinig ang mga tagapakinig sapagkat parang nabuboard pa sila sa panimulan ng iyong talumpati. Ngunit kapag ang iyong wakas ay matibay at mabuti, yun ay maitintal sa isipan ng isang tagapakinig. Naintindihan ba? Opo! Maaaring wakasan ang isang talumpati sa pamamagitan ng paggalayon, pagtatanong, paggamit ng ako ng hindi makayag, at iba pang paraan na sa makatulong sa pag-iwan ng mahalagang kaibigan, damdamin at sa loob. Pag sinabi natin paglalayon, ito yung kung ano ang layunin ng iyong talumpati. Pagtatanong, ito ang halimbawa ng paglalayon. Halimbawa nito ang talumpati sa ilalim ng lamesa kung saan nakasan niya ang kanyang talumpati sa isang paglalayon. Sinasabi dito na magbibahagi tayo sa pagsuko ng korupsyon. So, ang layunin niya ay para mahikayat ang mga tagapakinig na
ka ng mga siniping naangkop sa iyong pahayag. Maaari ka rin maglagay ng sinipi sa wakas ng iyong talumpati. Halimbawa na lang dito, alam niyo bang napakahalaga talaga ang edukasyon sa ating buhay? Ayon nga sa sikat na manunulat na si John Dewey, na ang edukasyon ay hindi paghahanda sa ating buhay. Ang edukasyon ay buhay mismo. Di ba? So, yan yung sinabi ni John Dewey. Sa konklusyon ng talumpati, dapat mabigyang pansin ang mag-iiwan ng impormasyong na mag-iiwan sa kaisipan, damdamin, at sa loobin ng isang tagapakinig. So, di ba, isa sa maaari nung ilagay sa wakas ay iba pang kaparaanan. So, maaari ka rin magwakas ng isang biro na sa ganun ay may pinta ito sa damdamin at kaisipan. Kaya, di ba, kadalasan is